Sa loob ng 11 mahabang taon, nagtrabaho ang byuda ng walang tigil, naglilinis, nagluluto, nagsisilbi araw at gabi. Sa loob ng 11 taon, kumapit siya sa pangakong makatarungang kabayaran. Ngunit nang sa wakas ay hingin niya ang matagal nang dapat bayaran sa kanya, binigyan siya ng kanyang amo ng isang bagay na walang matinong tao ang nanaising matanggap. Isang lumang eroplano, kalawangin at kinalimutan. Pinabayaang mabulok sa gitna ng kawalan. Hindi lamang iyon, isang hindi makatarungang gantimpala, isa iyong matinding kahihiyan, isang malupit na biro na hinubog sa malamig na metal. Pumunta ang byuda sa abandonadong hangar na iyon na iniisip na magpapaalam lamang siya sa huling bagay na sinasabing pag-aari niya. Hindi niya inakalang sa loob ng naghihingalong sasakyang panghimpapawid na iyon ay may nakatagong lihim, isang bagay na hindi sa kanya, ngunit tila nakatakdang magtagpo ang kanilang landas. May naglagay noon doon maraming taon na ang nakalipas, isang makapangyarihang tao, isang taong balang araw ay babalik upang hanapin iyon mula pa sa kabilang panig ng mundo. At nang sa wakas ay dumating ang taong iyon, ang pinakamalalim na kahihiyan sa kanyang buhay ay magiging simula ng isang bagay na higit pa sa anumang pinangarap niyang makamtan. Sapagkat kung minsan ang itinatapon ng isang tao bilang basura ang siyang nagiging himalang kailangan ng iba. Bago tayo magpatuloy, isulat ang iyong pangalan sa mga komento sa ibaba. Tunay kaming masaya na narito ka at nakikinig sa kwentong ito. Pindutin ang like button at magsimula na tayo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tumama kay Luciana na parang putok ng baril. Hindi iyon pangkaraniwang ingay, iyon ang huling tunog ng 11 taong pag-asa na nadurog sa makintab na marmol na sahig ng napakalaking mansyon. Ramdam pa niya ang maliit na supot na tela na inilagay sa kanyang mga kamay. Ilang sandali pa lamang ang nakalipas. Halos wala itong bigat na para bang walang laman, ngunit hindi. Sa loob nito ay may gusot na sobre na may sulat kamay na address at 2 luma at kalawangin na susi. Wala nang iba pa. 11 taon ng pagkuskos sa bawat sulok ng Hacienda Los Alamos. 11 taon ng pagluluto hanggang sumakit ang kanyang mga daliri at pagsisilbi nang walang kahit isang tunay na araw ng pahinga. Sa lahat ng panahong iyon, lumaki ang kanyang 2 anak ng mag-isa sa isang inuupahang silid sa kabilang panig ng lungsod. At ito, ang sobreng ito at ang mga susi, ang tanging kapalit ng lahat. Isang maruming piraso ng papel, 2 susi na hindi niya nakikilala. Nakatayo ang kanyang amo, si Doña Adela Villamar, sa may pintuan na nakatiklop ang mga braso, suot ang pamilyar na malamig na ngiting kinatakutan ni Luciana. Iyon din ang ngiting ipinapakita niya tuwing pinapaalis niya ang ibang katulong nang hindi binabayaran ng tama. Iyon din ang ekspresyong ginagamit niya kapag pinapahiya ang sinumang may lakas ng loob na humingi ng katarungan. Ngunit ngayon, may mas madilim sa kanyang mga mata. Mukha siyang naaaliw, tunay na naaaliw. Narito ang kabayaran mo, Luciana, sabi ni Doña Adela, walang pakundangang itinuro ang sobre. 11 taon ng serbisyo, gaya ng ipinangako ko, puntahan mo at kunin mo. Naghihintay iyon sa iyo sa lumang paliparan ng San Luis del Rio sa Hilaga. Hindi mo iyon mamimiss. Hanapin mo ang Hangar 7. Sinubukan ni Luciana na magsalita, na itanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sumara na ang pinto sa kanyang mukha. Ang tunog ng kandadong sumasara ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Nanatili siyang nakatayo sa mga baitang na bato habang sinusunog ng hapon ang kanyang balat. Tinitigan niya ang sobre sa kanyang mga kamay na para bang isa itong bagay na walang buhay. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ibinigay niya ang kanyang kabataan sa bahay na iyon. Dumating siya roon sa edad na 25, bagong balo kasama ang 2 maliliit na anak,
3 at 5 taong gulang na mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Nakiusap siya para sa trabaho, desperadong makahanap ng anumang paraan upang mapakain sila. Pumayag si Doña Adela sa isang kondisyon. Magtatrabaho si Luciana nang walang nakapirming sahod hanggang bumuti ang panahon. Sa huli, makakatanggap siya ng malaking kabayaran sapat upang muling buuin ang kanyang buhay. 11 taon na naniwala sa mga salitang yon. Dahan-dahan siyang naglakad pababa sa driveway na may graba, pinakikinggan ang pagkaluskos ng mga bato sa ilalim ng kanyang luma ng sapatos. Sa unahan, nakatindig ang bakal na tarangkahan ng hasyenda, may nakaukit na pangalang Villamar sa kumikislap na gintong mga titik. Hindi kailanman dumaan si Luciana sa tarangkahang iyon bilang panauhin. Lagi siyang pumapasok sa likurang pinto, katabi ng mga basurahan at tangke ng gas. Ngayon, lalabas siya sa harap, ngunit hindi siya umaalis bilang panauhin. Umalis siya na walang dala. Sa hintuan ng bus sa labas ng hasyenda, umupo siya sa isang bangkong gawa sa mainit na metal at binuksan ng sobre. Ang address ay nakasulat sa kumukupas na asul na tinta, Municipal Airfield, San Luis del Rio, Hangar 7. Mabigat sa kanyang kamay ang mga susi, luma at nababalutan ng kalawang na nagiiwan ng kulay kahel sa kanyang balat. Isang hangar? Anong klasing kabayaran ang maaring naghihintay sa loob ng isang hangar matapos ang 11 taon ng sakripisyo? Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang gulugod. Kilala niya si Doña Adela. Alam niya ang ugali nitong itago ang kalupitan sa anyo ng kabutihan. Hindi ito kabaitan, ito ay kahihiyan. Pagkalipas ng 20 minuto, dumating ang isang maingay at luma ng bus. Nagbuga ng makapal na itim na usok sa hangin. Sumakay si Luciana at pumili ng upuan sa likod. Mahigpit na yakap ang kanyang supot sa dibdib. Sa pamamagitan ng maalikabok na bintana, pinanood niyang unti-unting maglaho ang marangyang Hacienda Los Alamos, kasama ang perpektong mga hardin at magagarang batong fountain. Ipinihit niya ang kanyang mga mata at ipinikit. Bumaha ang mga alaala sa kanyang isipan. Pagbangon 5:00 tuwing umaga, mga tuhod na gasgas sa kakakuskus ng sahig, mga kamay na nasunog at nagbitak dahil sa bleach. Mahahabang gabi ng pagplansa ng mamahaling mga damit na minsan lamang isusuot ni Doña Adela. Naalala niya ang kanyang mga anak, sina Miguel at Ana Lucia, na nagtatanong kung bakit hindi sila maaaring magsama-sama sa iisang bahay, kung bakit lagi siyang umuuwi ng gabi, kung bakit hindi kailanman sapat ang pera. Malapit na, mga mahal ko, lagi niyang pangako. Malapit na, magbabago rin ang lahat. Ngayon ay 36 na siya, 14 na si Miguel, 12 si Ana Lucia. Hindi na sila maliliit na batang nakakapit sa kanyang damit. Mga binatilyo at dalagitang natutong huwag umasa ng labis. At naroon siya, nakaupo sa bus na amoy diesel at pawis, hawak ang 2 kalawangin na susi at gusot na sobre. Wala siyang pera sa bulsa, walang plano para bukas, wala kahit ano. Halos 2 oras ang biyahe patungong San Luis del Rio. Maliit ang bayan at nababalutan ng alikabok, napapaligiran ng tuyong mga burol at baluktot na punong meskit. Pagbaba niya ng bus sa gitnang plaza, tinanong niya ang isang matandang lalaki kung saan matatagpuan ang paliparan. Nakaupo ito sa lilim ng isang puno at itinuro sa hilaga gamit ang kanyang baston. Doon, sabi nito, lampas sa gasolinahan. Sundan mo ang daang lupa ng mga 3 kilometro. Pero matagal na iyong abandonado, hiha. Wala nang eroplanong lumilipad mula roon. Nagpasalamat si Luciana at nagsimulang maglakad. Palubog na ang araw, pinipintahan ang langit ng kulay kahel at rosas. Unti-unting humuhupa ang init ng araw. Lubak-lubak ang daang lupa, puno ng butas at maluluwag na bato. Umaangat ang alikabok sa bawat hakbang niya, kumakapit sa kanyang sapatos at pinatutuyo ang kanyang lalamunan.
Nagpatuloy siya sa paglalakad, nakasukbit ang supot sa balikat, mahigpit na hawak ang mga susi sa kanyang palad. Sa di kalayuan, lumitaw ang mga hugis ng lumang mga hangar, mga estrukturang metal na kinakain ng kalawang. Ang ilan ay bumagsak na ang bubong, ang iba naman ay nakalaylay o napunit ang mga pinto. Ang paliparan ay tila sementeryo ng mga makinang nakalimutan. Nasa pinakadulo ng hanay, ang hangar 7. Nakakandado ang malaking metal na pinto nito ng makapal na kandado na nababalutan ng alikabok at sapot ng gagamba. Pinunasan ni Luciana ang mga susi sa kanyang blusa at sinubukan ang una. Hindi ito magkasya, sinubukan niya ang ikalawa. Umiikot ito na may marahas na tunog ng metal na nagpadaluyong ng panginginig sa kanyang katawan. Bumagsak ang kandado sa lupa na may mabigat na lagapak. Tinulak niya ang sliding door. Dahan-dahan itong gumalaw, gumagawa ng mahaba at masakit sa taingang kalansing. Sa loob kadiliman ng bumalot sa espasyo, nababasag lamang ng maninipis na sinag ng liwanag na sumisilip mula sa mga butas sa bubong. Pumasok si Luciana at hinintay na masanay ang kanyang mga mata. At pagkatapos ay nakita niya iyon, isang eroplano, malaki, puti, nababalutan ng alikabok. Mapurol at malabo ang mga bintana nito. May mga mantsa ng kalawang, ang mga pakpak. Nakatayo ito sa gitna ng hangar na parang higanteng nilalang na kinalimutan ng panahon. Sandaling natigil ang paghinga ni Luciana. Amoy, mamasa-masang metal at pag-abandona ang hangin. Lumapit siya at marahang ipinatong ang kanyang mga daliri sa malamig na katawan ng eroplano. Ito ang kanyang kabayaran. Ito ang pinaniwalaan ni Doña Adela na makatarungang kapalit ng 11 taong sakripisyo. Isang walang silbing sasakyang panghimpapawid, isang tumpok ng bakal na kalawangin, isang malupit na biro. Nagsimulang manginig ang kanyang mga binti ng labis, kaya kinailangan niyang kumapit sa pakpak ng eroplano upang hindi tuluyang bumagsak. Pumatak ang mga luha sa kanyang mukha, maiinit. Tahimik na luhang gumuhit ng mga linya sa alikabok sa kanyang mga pisngi. Wala siyang paraan upang maibenta ito. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Wala siyang mga dokumento, walang papeles ng pagmamay-ari, walang mga kontak na makatutulong sa kanya. Wala talaga siyang anuman, kundi ang napakalaking kalansay na ito ng kalawangin na metal na walang may gusto. Nakatambak sa isang abandonadong paliparan sa dulo ng isang liblib na daang lupa. Dahan-dahan siyang lumuhod at hinayaan ang sarili na umiyak. Umiyak siya para sa 11 taon na hindi na niya maibabalik, para sa mga pangakong naging kasinungalingan, para sa kanyang mga anak na naghihintay pa rin ng mas magandang kinabukasan, para sa kanyang yumaong asawa na wala na upang tumayo sa kanyang tabi. Umiyak siya hanggang sa ang kanyang mga hikbi ay maglaho sa malawak na katahimikan ng hangar, hanggang sa ang natira na lamang ay ang tunog ng kanyang hindi pantay na paghinga na umaalingaw-ngaw sa mga metal na dingding. Nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo, bumalot na ang dilim sa labas. Maninipis na sinag ng liwanag ng buwan ang sumilip sa mga bitak ng bubong, tinatanglawan ang ilang bahagi ng eroplano ng maputlang pilak na ningning. Pinunasan ni Luciana ang kanyang mukha gamit ang nanginginig na mga kamay at muling tumingin sa eroplano. Sa gilid nito, halos hindi na makita sa ilalim ng mga patong ng alikabok at panahon, may mahihinang ginintuang titik. Isang pangalan. Lumapit siya at pinikit ng bahagya ang mga mata upang mabasa iyon. Esperanza, pag-asa. Ang salitang iyon ay parang isang malupit na biro. Ngunit naroon iyon nakaukit sa katawan ng eroplano na tila isang pangakong kinalimutan. Pinilit niyang tumayo, huminga ng malalim at lumabas ng hangar. Malamig ang hangin ng gabi at ang hangin ay dumaraan sa mga punong meskit na may tuyong bulong.
Isinara niya ang mabigat na pinto, kinandado ito, at maingat na inilagay ang mga susi sa kanyang supot. Wala siyang ideya kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi niya alam kung paano niya ipaliliwanag ang lahat ng ito sa kanyang mga anak. Ngunit may isang bagay na malinaw sa kanya sa sandaling iyon. Nanalo si Doña Adela Villamar. Iyon man lamang ang kanyang paniniwala, ang hindi alam ni Luciana, ang hindi kailanman mahuhulaan ng sinuman sa San Luis del Rio ay may itinatagong lihim ang abandonadong eroplano. Isang lihim na tatawid ng mga karagatan, mag-uugnay ng magkakalayong buhay at magbabago sa pinakamalaking kahihiyang naranasan niya tungo sa simula ng isang bagay na lampas sa kanyang imahinasyon. Dumating si Luciana sa kanilang maliit na inuupahang silid lagpas hating gabi. Luma ang gusali, may 3 palapag at amoy halumigmig at tira-tirang pagkain. Nagbabalat ang pintura sa mga dingding at basag-basag at hindi pantay ang hagdang semento. Mabagal siyang umakyat, kumakapit sa kalawangin na rehas. Ramdam ang pagod na bumabalot sa kanyang mga buto. Pagbukas niya ng pinto, natutulog sina Miguel at Ana Lucia sa manipis na kutsyon na pinaghahatian nila. Magkadikit silang nakahiga sa ilalim ng kupas na kumot. Isang bumbilyang nakasabit sa kisame ang nagbibigay ng mahinang dilaw na liwanag sa silid. Tahimik na tumayo si Luciana ron. Pinagmamasdan sila. 14 na si Miguel ngayon, magulo ang itim nitong buhok at ang mga kamay niya ay tila masyado ng malaki para sa isang bata. Si Ana Lucia, 12, payat at mukhang marupok, bahagyang hukot ang mga pisngi at mahahaba ang pilik mata na marahang nakapatong sa kanyang balat. Sila ang kanyang buong mundo. Ang tanging buhay na bahagi ng kanyang nakaraan, ng kanyang pag-aasawa, ng mga pangarap na minsan niyang pinaniwalaan. Umupo siya sa tabi nila at marahang inayos ang buhok ni Miguel mula sa noo nito. Bahagya itong gumalaw sa pagtulog, bahagyang iminulat ni Ana Lucia ang kanyang mga mata. "Ma," bulong nito. "Oo anak, matulog ka na ulit." Ngunit umupo si Ana Lucia at kinusot ang kanyang muka. "Binayaran ka ba nila? Makakalipat na ba tayo sa mas maayos na lugar?" Sumikip ang dibdib ni Luciana sa tanong na iyon. Hinanap niya ang mga salitang hindi dudurog sa kanilang mga puso. Nagising din si Miguel at umupo ng tuwid, tensyonado ang mga balikat. Tinitigan siya ng madilim nitong mga mata ng may pag-iingat. "Anong nangyari?" tanong nito, at ang boses niya ay may bigat na hindi na pangbata. Huminga ng malalim si Luciana at ikinuwento ang lahat. Inilarawan niya ang gusot na sobre, ang kalawangin na mga susi, ang abandonadong paliparan at ang maalikabok na eroplanong naghihintay sa loob ng hangar 7. Ipinaliwanag niya kung paanong ang 11 taon ng serbisyo ay nauwi sa isang walang silbing piraso ng metal. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Nang matapos siya, bumigat ang katahimikan sa silid. Tahimik na umiyak si Ana Lucia, pinupunasan ng kanyang mga luha sa maliliit at nanginginig na galaw. Mahigpit namang ikinuyom ni Miguel ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng mga tuhod. Matigas ang panga sa galit. "Ang babaeng iyon ay..." "Miguel," mariing sabi ni Luciana, inilagay ang kamay sa balikat nito. 11 taon, ma. 11 taon at basura ang ibinigay niya sa iyo." "Alam ko," mahina niyang sagot. "Alam ko." Suminghot si Ana Lucia at tumingin sa kanyang ina ng may kakaibang determinasyon. "Gusto kong makita," sabi niya. "Makita ang ano?" tanong ni Luciana, nagtataka. "Ang eroplano, gusto kong makita kung ano ang tingin niya na katumbas ng 11 taon. Tumango si Miguel. "Ako rin." Tumingin si Luciana sa kanilang dalawa. May lakas sa kanilang mga mata, isang enerhiyang hindi niya inaasahan. May kung anong tapang sa kanila ang nagbigay sa kanya ng sariling kislap ng pag-asa. Mabagal siyang tumango. "Sige,
Bukas pupunta tayo ron ng magkakasama. Titingnan natin ito at pagkatapos ay magpapasya tayo kung ano ang susunod. Kinabukasan, sumakay sila sa pinakaunang bus papuntang San Luis del Rio. Upang mabili ang mga tiket, ipinagbili ni Luciana ang kanyang relo. Ang huling mahalagang bagay na pag-aari niya. Tahimik silang nagbiyahe magkadikit sa likurang upuan. Pinanood ni Ana Lucia ang tuyong mga burol na dumaraan sa bintana. Kinakatok ni Miguel ang kanyang mga daliri sa tuhod. Malalim ang iniisip. Mahigpit na hawak ni Luciana ang supot, ang mga susi sa loob ay tila mas mabigat kaysa dati. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga dumating sila. Matindi na ang araw, pinangingintab ang maalikabok na hangin. Magkakasama silang naglakad sa parehong magaspang na daang tinahak ni Luciana noong nakaraang araw. Nang marating nila ang Hangar 7, binuksan niya ang kandado at itinulak ang pinto. Muling umalingaw-ngaw ang pamilyar na kalansing ng metal. Sa loob, nakatayo ang napakalaking eroplano sa katahimikan. Esperanza. Marahang napasinghap si Ana Lucia. Napatitig si Miguel, walang masabi. Mas malaki ito kaysa sa kanilang inaakala. Diyos ko, mahina niyang bulong. Lumapit si Luciana at ipinatong ang kanyang kamay sa malamig na katawan nito. Sa liwanag ng araw, mas maraming detalye ang lumitaw. Mga pakpak na may mantsa, maruruming bintana, at ang gilid na pinto na bahagyang nakabukas. Pwede ba tayong pumasok? Maingat na tanong ni Ana Lucia. Nagatubili si Luciana ng 1 segundo bago tumango. Kung ang eroplanong ito lamang ang katibayan ng kanyang 11 taong sakripisyo, nais niyang makita ang bawat bahagi nito. Inakyat nila ang makitid na hagdang metal na kumalansing sa ilalim ng kanilang bigat at itinulak ang pinto. Parang nagyelo ang loob sa ibang panahon. Tuyo at bitak-bitak ang mga upuang balat. Nababalutan ng alikabok ang bawat ibabaw. Sobrang dumi ng mga bintana kaya halos hindi makapasok ang liwanag. Punit-punit ang karpet sa sahig at nakalitaw ang metal sa ilalim. Nakabukas ang mga lagayan sa itaas. May mga lumang magasin na nakakalat sa pasilyo. May amoy luma ang hangin na para bang matagal na itong nakasara at nakalimutan. Dahan-dahang naglakad si Ana Lucia sa pagitan ng mga upuan, marahang hinahaplos ang maalikabok na sandalan. Sumilip si Miguel sa cockpit, nakatitig sa mga walang buhay na instrumento, mga tahimik na screen at kupas na mga kontrol. Totoong sasakyang panghimpapawid ito, mahina niyang sabi, may halong pagkamangha at hindi makapaniwala. Isang pribadong jet, siguradong napakamahal nito noon. Umupo siya sa isa sa mga upuan, pinakinggan ang paglangit-ngit ng balat. Sinusubukang isipin ito na lumilipad, puno ng mga tao, boses at destinasyon. Sino kaya ang minsang lumipad dito? Sino ang tumawid sa kalangitan sakay ng eroplanong ito? Sa likurang bahagi ng kabina, huminto si Ana Lucia sa harap ng isang maliit na pinto na mahigpit na nakasara. Binuksan ni Ana Lucia ang maliit na pinto. Sa loob, tila isa itong makitid na kabinet na imbakan na may mga bakanting estante na nababalutan ng alikabok. Ngunit may iba pa. "Ma!" tawag ni Ana Lucia. Iba na ang tono ng kanyang boses. May tensyon at pag-aalinlangan. May kung ano rito sa likod. Agad na tumayo si Luciana at nagmadaling lumapit. Sumunod si Miguel. Itinuro ni Ana Lucia ang likurang bahagi ng kompartimento. Bahagyang nakatago sa likod ng isang maluwag na panel sa loob ay may isang maliit na metal na baul. May simpleng kandado ito at may masalimuot na mga ukit sa takip. Lumuhod si Luciana at marahang hinaplos ang ibabaw. Hindi pamilyar ang mga simbolo, mga kurbadong titik mula sa ibang wika, marahil Arabe o kahalintulad nito. "Ano yon?" tanong ni Miguel habang nakaluhod sa tabi niya. "Hindi ko sigurado," sagot ni Luciana, kahit ramdam niyang bumibilis na ang tibok ng kanyang puso. Inangat niya ang kandado.
Bumukas ang baul na may mahinang tunog ng metal. Kahit sa mahinang liwanag na sumisilip sa maruruming bintana, may kung anong kumislap sa loob. Sa nanginginig na mga kamay, inalis ni Luciana ang telang tumatakip sa laman. Sabay-sabay silang napasinghap. Mga alahas, tambak nito, mga gintong kuwintas na may mamahaling bato, makakapal na pulseras na may detalyadong ukit, mga singsing na may diamanteng kasinlaki ng maliliit na ubas. Sa ilalim ng mga alahas ay may mga bungkus ng pera sa iba't ibang salapi. Ang ilan ay may mga mukhang hindi kilala ni Luciana. At sa gitna ng lahat ay may isang sobre na may pulang selyong wax. Maingat na kinuha ni Luciana ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang nakasulat sa harap nito sa itim na tinta para sa sinumang makatagpo nito. Sa loob ng eroplanong ito, naligtas ang aking pamilya. Kung binabasa mo ito, mangyaring makipag-ugnayan sa akin. Sa ibaba ng mensahe ay may numero ng telepono at isang pangalan, Omar Al-Rashid. Lubos na nanahimik ang kabina, ang kanilang hindi pantay na paghinga lamang ang maririnig. Nakatitig si Ana Lucia sa kayamanan, nanlalaki ang mga matang hindi makapaniwala. Maingat namang hawak ni Miguel ang sobre na para bang maaari itong biglang magliyab. Nahilo si Luciana na tila nagbabago ang mismong realidad. Parang imposibleng mangyari. Saglit, halos naniwala siyang magigising siya sa kanilang maliit na inuupahang silid at malalamang ilusyon lamang ang lahat. Ngunit totoo ito. Sa labas ng hangar, sa mismong sandaling iyon, may isang madilim na SUV na huminto, nagpalipad ng ulap ng alikabok sa hangin. Bumaba ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot siya ng maayos na ternong suit at ang kanyang balbas ay may bahid ng kulay abo. Mukhang pagod ang kanyang mukha, ngunit matatag at determinado ang kanyang tindig. Bumalik si Omar Al-Rashid upang hanapin ang eroplanong nagbago sa kanyang buhay. At matutuklasan niya ang isang bagay na higit na mahalaga kaysa sa mga alaala. Biglang nakarinig si Luciana ng mga yabag sa graba, tuloy-tuloy at tiyak. Mabilis niyang isinara ang baul at mahigpit na hinawakan ng sobre. Hindi alam kung paano poprotektahan ang kanilang natagpuan. Bago pa siya makakilos, lumitaw ang isang matangkad na anino sa pasukan ng hangar, binabalangkas ng maliwanag na sikat ng araw. Nakatayo roon ang lalaki, malapad ang balikat, maayos ang pagkakasuklay ng kulay abong buhok at maingat na ginupit ang balbas. Ang elegante niyang madilim na suite ay tila hindi akma sa maalikabok at abandonadong paliparan. Sinuyod ng kanyang mga mata ang hangar hanggang sa tumigil sa eroplano. Agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Huminto siya na para bang nakakita ng multo. Esperanza, bulong niya, mabigat ang tinig sa damdamin. Diyos ko, ikaw nga. Lumabas si Luciana mula sa likuran ng kabina kasama sina Miguel at Ana Lucia. Tumayo sila malapit sa gilid na pinto ng eroplano, maingat na pinagmamasdan ang estranghero. Napakurap ang lalaki sa kalamang napansing, hindi siya nag-iisa. Paumanhin, sabi niya sa Espanyol, malinaw ngunit may banyagang punto. Ipinatong niya ang kamay sa dibdib bilang paggalang. Hindi ko intensyong takutin kayo. Ako? Sandali siyang tumigil, naghahanap ng tamang salita. Inyo ba ang eroplanong ito? Maingat na tanong ni Luciana habang bumababa sa hagdang metal, dikit sa kanya ang mga anak. Pinagmasdan ng lalaki ang kanyang mukha. Wala namang agresyon sa kanyang tindig. Tanging malalim at masakit na damdamin sa kanyang mga mata. Isang bagay na bahagyang nagpawi sa takot ni Luciana. Ibinigay ito sa akin, sabi ni Luciana. Pilit pinatatatag ang boses kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Bilang kabayaran sa 11 taong trabaho.
Napakunot ang noo ng lalaki, halatang nalilito, dahan-dahan siyang lumapit, nakataas ang mga kamay bilang tanda ng kapayapaan. Ako si Omar Al-Rashid, sabi niya. Nagmula pa ako sa napakalayong lugar upang hanapin ang sasakyang panghimpapawid na ito. Ilang buwan ko na itong hinahanap. Sinabi ng kumpanyang nagbenta nito na kalaunan ay inabandona ito rito. Bahagyang nanginig ang kanyang boses. Kailangan kong itanong sa inyo, may natagpuan ba kayo sa loob? Sumagi sa isip ni Luciana ang sobre, Omar Al-Rashid, ang parehong pangalang nakasulat sa tinta. Dahan-dahan niyang itinaas ang sobre at ipinakita sa kanya. Kayo ba ang nag-iwan nito? Tanong niya. Nanlaki ang mga mata ni Omar. Mabilis siyang lumapit at tinanggap ang sobre gamit ang mga kamay na mas nanginginig pa kaysa sa kanya kanina. Sinuri niya ito, nakilala ang sariling lagda at nagpakawala ng mahabang nanginginig na hininga. Oh, bulong niya. Oh, ako nga. Tumingin siya kay Luciana, seryoso ang muka. Binasa mo ba ito? Ang mensahe sa labas lang, sagot ni Luciana. Yung tungkol sa pagliligtas ng eroplano sa pamilya ninyo. Ipinit ang mga mata ni Omar, sandali at tumango. Nang muli niya itong imulat, puno iyon ng pinipigilang luha. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa eroplano at ipinatong ang dalawang kamay sa metal nitong katawan na para bang bumabati sa isang matagal ng kaibigan. Ang eroplanong ito, mahina niyang sabi, ang nagligtas sa aking pamilya. Hindi mula sa aksidente, hindi mula sa panganib sa himpapawid. Iniligtas kami nito mula sa pagsira namin sa isa't isa. Humaharap siya kina Luciana, Miguel at Ana Lucia. 5 taon na ang nakalipas, magulo ang buhay ko. Mas marami akong pera kaysa sa kaya kong gastusin. Mga negosyo sa iba't ibang bansa. Mga bahay kung saan-saan, ngunit wala akong tunay na pamilya. O sa halip, mayroon ako, ngunit hindi ko na malayang nawala ko na sila. Lunok siya bago nagpatuloy. Halos hindi ako kinakausap ng asawa kong si Samira. Iniiwasan ako ng mga anak kong sina Rashid at Yasmin. Nakatira kami sa iisang bubong, ngunit parang mga estranghero. Ngumiti siya ng mapait. Lagi akong nagtatrabaho, laging bumibiyahe, laging wala. Palihim niyang pinunasan ng mukha. Isang araw sinabi ni Samira na aalis na siya. Isasama niya ang mga bata. Hindi na niya kaya ang aking kawalan. Humigpit ang kanyang boses. Natakot ako, nakiusap ako ng isa pang pagkakataon. Hiniling kong bumiyahe kami, kaming 4 lang. Walang mga assistant, walang bodyguard, walang telepono. Tumingin siya sa eroplano. Pumayag siya, marahil gusto niya akong bigyan ng pagkakataong magpaalam. Sandali siyang tumigil. Inarkila namin ang eroplanong ito, Esperanza. Parang malupit ang pangalang yun noon. Akala ko wala ng pag-asa. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig ng hangar, sumandal sa pakpak. Umupo rin malapit sina Luciana at ang kanyang mga anak, nakikinig ng mabuti. Noong una, tahimik ang biyahe. Nakatingin si Samira sa bintana, naka-headphone si Rashid, nagbabasa si Yasmin. Nagkunwari akong nagtatrabaho. Umiling siya. Ngunit kalaunan, wala nang saysay ang pagpapanggap. Inilayo ko ang mga papeles. Inalis ni Rashid ang kanyang headphone. Isinara ni Yasmin ang libro. At pagkatapos, nag-usap kami. Lumambot ang kanyang tinig. Humingi ako ng tawad. Umiyak ako sa harap nila sa unang pagkakataon sa buhay ko. Inamin kong nabigo ako bilang asawa at ama. Sinabi kong walang halaga ang lahat ng yaman ko kung mawawala sila sa akin. Huminto siya upang pakalmahin ang paghinga. Umiyak din si Samira. Sinigawan ako ni Rashid. Sinabi niya kung gaano karami ang mga hindi ko nasaksihan. Tinanong ni Yasmin kung bakit hindi ako kailanman dumalo sa kanyang mga piano recital. At nakinig ako, patuloy niya. Hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko, hindi ako nagdahilan. Nakinig lang ako. Tumingin siya sa kanila ng may pasasalamat. Unti-unti may nagbago.
Nagsimula kaming magpatawaran. Ibinahagi ni Samira ang mga pangarap na isinantabi niya. Ipinakita ng mga bata ang mga larawan. Umiyak kami, tumawa kami, niyakap namin ang isa't isa. 6 na oras, tumagal ang paglipad na iyon, marahang sabi ni Omar. Ngunit sa loob ng 6 na oras na iyon, muli naming natagpuan ang isa't isa bilang pamilya. Nang lumapat sa lupa ang eroplanong iyon, marahang pagpapatuloy ni Omar, hindi na kami mga wasak na estrangherong nakatira sa iisang bubong. Pamilya na kami muli. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kamay ni hindi niya tinangkang itago ang damdamin. Kaya ko iniwan ng liham, paliwanag niya. Kaya ko itinago ang baul na may mga alahas at pera. Gusto kong ang sino mang makatagpo sa eroplanong ito balang araw ay maunawaan na may nangyaring pambihira rito. Hindi lang ito metal at makina. Binigyan ako ng eroplanong ito ng panibagong pagkakataon sa buhay. Ramdam ni Luciana ang mga luhang malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Paulit-ulit na kumurap si Miguel, pilit pinipigil ang emosyon. Si Ana Lucia naman ay niyakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig ang balikat. Tiningnan sila ni Omar na may malungkot ngunit taus-pusong ngiti. Ngayon, kayo ang nakatagpo nito, marahan niyang sabi, at hindi ako naniniwalang aksidente iyon. Tumayo siya at ipinagpag ang alikabok sa kanyang jacket nang matuklasan kong pinabayaan na lang ang eroplanong ito rito upang mabulok. Nagalit ako. Hindi ko hahayaang maglaho ito ng ganoon na lang. Nararapat itong alalahanin. Nararapat itong igalang. Lumapit siya kay Luciana at tumingin ng diretso sa mga mata nito. Ibinigay mo ang 11 taon ng buhay mo at ito ang kapalit. Isang bagay na itinuring ng iba na basura. Pero hindi ito basura. Sagisag ito ng pag-asa. At gusto kong mag-alok sa iyo. Sumikip ang lalamunan ni Luciana. Anong klaseng alok? Mahina niyang tanong. Iniabot ni Omar ang kanyang kamay. Gusto kong bilhin ang eroplanong ito. Plano kong gawin itong museo, isang lugar kung saan ang mga pamilyang nagkakawatak-watak ay maaaring marinig ang kwentong ito at maniwala na posible ang pagkakasundo. Gusto kong magpatuloy ang buhay ni Esperanza. At gusto kitang bayaran sa tunay nitong halaga, hindi bilang lumang bakal, kundi bilang simbolo. Saglit siyang tumigil. 5 milyong dolyar ang alok ko. Ang katahimikang sumunod ay tila walang katapusan. Narinig ni Luciana ang bahagyang ugong ng isang insekto sa kung saan sa hangar. Biglang napasinghot si Miguel. Napahawak si Ana Lucia sa bibig sa pagkabigla. Nanlamig si Luciana at parang nangihina ang kanyang mga tuhod. Pasensya na... Magkano? Pabulong niyang tanong. 5 milyong dolyar, ulit ni Omar matatag ang boses. At gusto ko ring mag-alok sa iyo ng isang posisyon. Gusto kong tulungan mo akong ibahagi ang kwentong ito. Ang kwento mo at ang kwento ko. Mula ngayon, magkaugnay na ang mga iyon. Hirap na hirap iproseso ni Luciana ang kanyang narinig. Parang hindi totoo ang lahat ng nasa paligid niya. Bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono ni Omar. Tiningnan niya ang screen at agad sumagot sa Arabe. Pagkalipas ng ilang segundo ng pakikinig, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tawag at tumingin kay Luciana. May problema, malubha niyang sabi. Ang kumpanyang humawak sa bentahan ng eroplanong ito ay kakakitaan lang ng abiso tungkol sa isang reklamong legal. May nagsasabing hindi balido ang paglilipat. Sinasabi nilang may ibang may-ari pa rin ang eroplano. Sa mismong sandaling iyon, ilang itim na sasakyan ang dumaan sa daang lupa at huminto sa labas ng paliparan. Isang babae ang bumaba mula sa unang kotse. Nakasuot siya ng madidilim na salamin at kremang suit na eksaktong sukat. Naglakad siya papunta sa hangar nang may kumpiyansa at sinadyang hakbang. Kasunod ang 2 lalaking may dalang mga briefcase.
Mga abogado, agad siyang nakilala ni Luciana. Sumikip ang kanyang sikmura, dahan-dahang inalis ng babae ang kanyang salamin. Hindi madali ang hanapin ka, Luciana, malamig niyang sabi, ni walang pagbati. Pero hinala ko na pupunta ka rito balang araw. Mahirap pigilan ang kuryosidad. Masakit ang insulto, umabante si Miguel sa galit pero mariing inilagay ni Luciana ang kamay sa balikat niya upang pigilan siya. Pinilit niyang manatiling kalmado. Ibinaon ni Doña Adela ang salamin pababa. Sinuri ng maputlan niyang mga mata ang hangar bago tumigil kay Omar. Tiningnan niya ang damit nito, ang relo, ang kalidad ng sapatos. Isang banayad ng ngiti ang sumulpot sa kanyang labi. At sino naman ang ginoong ito? Tanong niya, binabaliwala si Luciana. Lumapit si Omar kay Luciana at tumayo sa tabi niya na tila proteksyon. Ako si Omar Al-Rashid, matatag niyang sabi, at narito ako upang bilhin ang eroplanong ito. Kumikislap ang kasakiman sa mga mata ni Doña Adela. Kilalang-kilala ni Luciana ang anyong iyon. Inabot ng isa sa mga abogado kay Doña Adela ang isang folder ng mga dokumento. Natatakot akong hindi iyon maaari, magaan niyang sabi habang binabaliktad ang mga papel. Hindi legal na sa kanya ang eroplanong ito para maibenta. Tumingala siya. May pagkakamali sa paglilipat ng pagmamay-ari. Hindi ko kailanman nilagdaan ang huling autorisasyon. Bumagsak ang puso ni Luciana. Hindi ito pwedeng mangyari. Matapos ang lahat, matapos niyang makita sa wakas ang 100 palabas, bumalik na naman si Doña Adela upang agawin ito. Hindi totoo yan, sabi ni Luciana. Nanginginig ngunit determinado ang boses. Ibinigay mo sa akin ang mga susi. Ibinigay mo sa akin ang lokasyon. Napatawa ng maikli si Doña Adela. Pinauwi kita dahil sa maling asal, kalmado niyang tugon. Ang mga susi ay para lang sa pansamantalang pag-iimbak. Nagkamali ka ng pagkaunawa. Ang kasinungalingan ay walang hiya at diretsahan. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Ana Lucia. Nanginig si Miguel sa galit. Nagsisinungaling ka, sigaw niya. Hindi man lang siya nilingon ni Doña Adela. Umabante ang isa sa mga abogado. May mga pahayag na nagpapatunay na hindi kailanman kumpletong nailipat ni Mrs. Villamar ang pagmamay-ari. Sa makatuwid, walang bisa ang anumang pag-angkin ng babaeng ito. Tahimik na nakinig si Omar. Nang hindi nagtataas ng boses, inilabas niya ang telepono at tumawag. Mabilis siyang nagsalita sa Ingles, tiyak at kontrolado. Pagkatapos ibaba ang tawag, hinarap niya si Doña Adela. Agad susuriin ng legal team ko ang mga dokumentong iyan, kalmado niyang sabi. Kung may mga hindi tugma, lalabas iyon. Bahagya niyang ikiniling ang ulo. Maaari ko bang itanong kung magkano ang binayad mo para sa eroplanong ito? Nagatubili si Doña Adela. Sandali lang. Irrelevant ang impormasyong iyan. Binili mo ito bilang scrap, hindi ba? Pantay ang tono ni Omar. Malamang napakaliit lang ng binayad mo. Marahil ilang libong dolyar. Ginamit mo ito para takasan ng utang nang hindi gumagastos ng totoong pera. At ngayong nakikita mo ang potensyal nitong halaga, gusto mo itong bawiin. Mabigat ang tensyon sa hangin. Pinisil ni Doña Adela ang kanyang mga labi, ngunit hindi niya itinanggi ang paratang. Lumapit si Omar. May kakayahan akong ituloy ito sa korte ng kasing tagal ng kailangan. Mahina, ngunit matalim niyang sabi. Kaya kong kumuha ng pinakamahuhusay na abogado. Kaya kong busisiin ang bawat transaksyong konektado sa pagbiling ito. Kapag nakakita ako ng pandaraya, lalampas ang magiging kapalit nito sa eroplano. Sa unang pagkakataon, bakas ang pag-aalinlangan sa mukha ni Doña Adela. Kalmadong binuksan ni Omar ang kanyang tsekera at nagsimulang sumulat. Pinunit niya ang tseke at itinaas ito. 5 milyong dolyar, malinaw niyang sabi. Kahit ikaw pa ang lehitimong may-ari.
At kung anumang bahagi ng eroplanong ito ay legal na pag-aari ng babaeng ito, sisiguraduhin kong matatanggap niya ang nararapat sa kanya. Nakatitig si Luciana sa tseke, hindi ganap na maunawaan ang numerong nakasulat. 5 milyon. Mas malaking pera iyon kaysa sa naisip niyang posible sa buong buhay niya. Lumapit ang isa sa mga abogado kay Doña Adela at may ibinulong na ilang agarang salita sa kanyang tainga. Humigpit ang kanyang panga. Mabilis siyang nagkwenta sa isip, kumislap ang galit sa kanyang mukha, ngunit sa kaibuturan ay nauunawaan niya ang sitwasyon. Naipit siya. Sige, sa wakas ay sabi niya, matalas at may lason ang tono. Sa inyo na ang eroplano. Hindi ito karapat-dapat sa oras ko. Tinalikuran niya sila at naglakad patungo sa hanay ng mga itim na sasakyan. Bago sumakay, sandali siyang huminto at muling tumingin kay Luciana. Sana mag-enjoy ka sa maliit mong kayamanan, malamig niyang sabi. Kahit may milyon ka pa, wala ka pa ring iba kundi isang katulong. Nanatili sa hangin ang kanyang mga salita kahit nakaalis na siya. Nakatayo si Luciana, nanginginig, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Ngunit hindi ito mga luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay mga luha ng kalayaan, 11 mahabang taon ng pangiinsulto, 11 taon ng pananahimik, 11 taon ng paglunok ng sakit at kahihiyan. At ngayon, sa wakas, tapos na. Marahang lumapit si Omar. Paumanhin, mahina niyang sabi. Walang sino man ang dapat kausapin ng ganun. Tumango si Luciana habang pinupunasan ang kanyang mga pisngi. Niyakap siya ni na Miguel at Ana Lucia at mahigpit silang nagyakapan na parabang natatakot silang pakawala ng sandali. Magalang na naghintay si Omar hanggang sa sila'y maghiwalay. Iniabot niya ang tseke kay Luciana. Ito ang paunang bayad, paliwanag niya. Bukas ay kukumpletuhin natin ang mga papeles para sa museo. Muli pang tumingin si Luciana sa maalikabok na eroplano. Bahagya pa ring mababasa ang pangalang Esperanza sa gilid nito. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baba. Tinatanggap ko, matatag niyang sabi. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagbukas ang Museo ng Esperanza sa labas ng Monterrey. Maingat na inayos at inayos muli ang sasakyang panghimpapawid. Hindi na ito lumilipad sa kalangitan, ngunit muli itong kumikislap, makintab at nabigyang buhay. Nakapahinga na ito ngayon sa loob ng isang modernong gusaling gawa sa salamin at bakal. Sa paligid nito, maaring tuklasin ng mga bisita ang mga exhibit na nagkukwento ng 2 magkaugnay na buhay. Isa tungkol sa isang pamilyang muling natagpuan ang isa't isa sa loob ng 6 na oras na paglipad. At isa pa tungkol sa isang biyudang ginawang oportunidad ang kahihiyan. Araw-araw, naglalakad si Luciana sa loob ng museo suot ang simple ngunit eleganteng kasuotan, ginagabayan ang mga bisita at ikinukuwento kung paano nagsimula ang lahat. Nakakuha si Miguel ng buong scholarship upang mag-aral ng aeronautical engineering. Si Ana Lucia naman ay kumukuha ng mga aralin sa piano at pagpipinta. Nakatira sila sa isang komportabling bahay na binili gamit ang sariling pera ni Luciana. Hindi ito marangya, ngunit puno ito ng init at pagmamahal. Sa maliit na hardin, nagtatanim siya ng mga rosas na namumulaklak ng maliwanag tuwing tagsibol. Sa pasukan ng museo, may plakang tanso na may mga salitang personal na pinili ni Omar. Ang eroplanong ito ay nagligtas ng isang pamilya sa himpapawid at ng isa pa sa lupa. Naway lagi nitong ipaalala sa atin na ang itinatapon ng ilan bilang walang halaga ay maaring maging himala ng iba. Isang tahimik na hapon, habang naghahanda si Luciana na isara ang museo, may isang luma at wasak-wasak na kotse ang pumarada sa parking lot. Isang payat na babae ang bumaba, gusot ang kanyang mga damit at mukhang pagod
at lupaypay ang kanyang mukha. Inabot ng ilang sandali bago siya nakilala ni Luciana, si Doña Adela Villamar. Ngunit wala na ang kayabangan, naglaho na ang kapangyarihang dati niyang taglay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pasukan at tumayo sa harap ng plaka, binasa ang bawat salita sa katahimikan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Sa isang sandali, tila magsasalita si Doña Adela. Bahagyang bumuka ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumabas. Ibinaba niya ang ulo, tumalikod, at bumalik sa kanyang sasakyan. Tahimik siyang pinanood ni Luciana habang ito'y umaalis. Wala siyang nadamang pagnanais na maghigante. Walang pakiramdam ng pagmamataas, kundi kapayapaan ng gabing iyon habang nagsasalo sila ni na Miguel at Ana Lucia ng hapunan sa kanilang mainit at maliwanag na tahanan. Umaaling-aungaw ang tawanan sa paligid ng mesa, mahina siyang nagbulong ng isang panalangin. Hindi para sa yaman, hindi para sa kapalaran, kundi para sa lakas, para sa pagtitiis, para sa pagkaligtas sa lahat ng kanyang pinagdaanan at para sa pagkatagpo sa gitna ng pagtataksil at pag-abandona ng isang eroplanong pinangalanang Esperanza. Sapagkat kung minsan ang pinakamalalim na kahihiyan ay simula lamang ng isang pambihirang bagay. Kung minsan ang pagtataksil ang nagiging pintuan patungo sa hindi inaasahang pagpapala. Hindi mahalaga kung ilang taon ang nawala sa iyo, kung ilang pangako ang nabigo, o kung ilang beses may nagtangkang maliitin ang iyong halaga. Ang iyong dignidad ay hindi kailanman tinukoy ng kung ano ang ibinigay nila sa iyo, kundi ng kung ano ang hindi nila kailanman naagaw. At dito nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli,